Ngayon magtatapat ang dalawang pinakamakapangyarihang karakter sa comics. Superman versus Silver Surfer. At yun lang ang masasabi ko tungkol sa laban dahil sobrang excited na akong magsimula. Simulan na natin pag-usapan si Superman. Ipinadala sa Earth bilang sanggol mula Krypton. Inampon si Kal-El ng pamilyang Kent at pinalaki bilang Clark Kent sa Amerika. Dahil sa lakas na mula sa araw, naging Superman siya para protektahan ang sangkatauhan at itaguyod ang katotohanan, katarungan, at paraan ng mga Amerikano. Ngayon kayang buhatin ni Superman ang napakabigat na bagay, higit pa sa 100 tonelada. Nagkakaiba ang lakas niya ayon sa manunulat, pero kaya niyang igalaw ang mga planeta at buhatin ang aklat ng walang hanggang pahina. Kaya masasabi nating walang hanggan ang lakas niya. Isa siya sa pinakamabilis sa Detective Comics universe at kayang lampasan ang bilis ng liwanag sa vacuum ng kalawakan. Kaya rin niyang gamitin ang bilis at liksi niya para matapos ang komplikadong gawain sa maikling panahon. Kaya niyang igalaw ang braso at binti sa kidlat na bilis at magpakawala ng 2 dosenang suntok sa 1 segundo. Mabilis siyang mag-isip at kayang magproseso ng maraming impormasyon agad. Si Superman ay halos hindi nasasaktan dahil sa kanyang tibay. Kaya niyang mabuhay kahit sa matinding lakas na cosmic. At kadalasan, ang mga superhuman na karakter ay mas nasasaktan kapag sinuntok siya kaysa kay Superman. Kaya niyang lumipad sa pamamagitan ng paglalabas ng isang espesyal na gravitational field na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang gravity. Kaya niyang sumipsip at magimbak ng maraming hangin at gamitin ito para gumawa ng malalakas na hangin. Sa wakas, pinapayagan din ng kanyang rehiya, na gawing sinag ng matinding init ang solar energy na maaaring umabot sa init na katulad ng araw. Narito si Silver Surfer, si Nornrad ng Zinlaw, makapangyarihang tagapagbalita ni Galactus, sumisira ng mga mundo. Binigyan siya ng cosmic na kapangyarihan at ng kanyang maaasahang board na maaari niyang tawagin at ibalik sa kanya ng mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Naglalakbay siya sa kalawakan bilang Silver Surfer at kinukuha ang lakas mula sa Power Cosmic. Ang dami rin niyang kakayahan. Isa siya sa pinakamalalakas sa universo, kayang makipagsabayan kina Thor, Hulk at Thanos. Kaya niyang tiisin ang suntok ng mga karakter na ito, lumipad sa bituin at black holes. Patunay sa tibay niya. Kaya niyang lumipad at gumalaw ng napakabilis gamit lang ang board. Makalipad ng light years sa ilang segundo at makapasok sa time stream sa bilis niya. Ang balat ni Silver Surfer ay ginawa para sumipsip ng enerhiya mula beta energy hanggang light particles. Maaari rin niyang gawing refleksyon ang pagsipsip ng enerhiya kung gugustuhin niya. Magagamit niya ang enerhiyang ito para lumikha ng force fields at maaari rin niyang patigasin ang enerhiya upang ikulong ang mga kalaban. Kaya niyang sumipsip ng cosmic energy at maglabas ng energy beam mula sa kamay niya. Kaya niyang wasakin ang planeta at baguhin o i-transmute ang materya. Tulad ng paggawa ng solid na bagay na gas. Napatunayan na niyang kaya niyang magbasa ng isip at labanan ang malalakas na telepath. Kaya niyang galawin ang mga bagay gamit isip, lalo na sa surfboard niya. Kaya ni Surfer dumaan sa mga bagay, manipulahin ang oras, ayusin ang sarili, at pabilisin ang ebolusyon. Pinapabilis ng board ni Silver Surfer ang kanyang galaw at halos di masira. Nagagamit din itong sandata at panangga. Kung masira man ito, kaya niya itong ayusin o gumawa ulit. Sino ang mananalo? Talakayin natin ngayon. Dalawa ito sa pinakamakapangyarihang bayani ng kani-kanilang universo. At sa tingin ko maganda ang laban. Mas malakas pisikal si Superman kaysa kay Silver Surfer. Kaya niyang igalaw mag-isa ang mundo at buhati ng walang hanggang bigat na higit pa sa karamihan ng nagawa ni Surfer. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi malakas si Silver Surfer. Nakipagsabayan siya at minsan pa nga ay natalo niya ang ilang karakter tulad ni Thor at Hulk. Sobrang kahanga-hanga iyon. Mas mabilis si Surfer kaysa kay Man of Steel kahit pareho silang lampas sa bilis ng liwanag. Nakakabiyahe si Surfer ng light years sa ilang segundo at kaya ring pumasok sa time stream dahil sa bilis niya. Pareho rin silang matibay. Kaya nilang mabuhay mula sa mga cosmic level na atake. Pero si Surfer ay kayang magpagaling ng sarili mula sa mga sugat at kaya pa niyang mag-regenerate ng mga bahagi ng kanyang katawan. Kaya niyang manipulahin ang matter at enerhiya na malaking bentahe laban kay Superman.
Nakakagawa rin siya ng energy shields na tumatanggap ng atake mula sa mandirigma. Galit si Magnus at may power gem. Kaya niyang palakasin si Thor at maglabas ng pagsabog na kayang sumira ng planeta. Ang tunay niyang kalamangan ay ang pagsipsip at pagbabalik ng enerhiya. Si Superman ay pinapalakas ng dilaw na araw at mahina sa kryptonic at pulang solar radiation. Ngayon natutukoy ni Silver Surfer ang kahinaan ng kalaban, gaya ng ginawa niya kay Gladiator. Kaya nagkakalamang siya kay Clark. Kayang i-absorb ni Surfer ang solar radiation mula kay Superman, tulad ng ginawa niya sa gem radiation kay Hulk, o i-reflect ang kryptonite at Reddit sun radiation para tanggalan ng kapangyarihan si Superman. Sino sa tingin ko ang mananalo sa huli? Dahil sa kakayahan niyang sumipsip at magbalik ng enerhiya, maglabas ng mapanirang pagsabog, lumikha ng halos hindi mapasok na mga kalasag, at halos kapantay sa lakas ni Superman, si Silver Surfer ang panalo. Kaya ayan na. Sa tingin ko, tatalunin ni Silver Surfer si Man of Steel. Kayo, ano opinion nyo sa laban? Kaya mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at kung may mga ideya rin kayo para sa mga susunod na video, ilagay nyo rin doon. At sa wakas, sisimulan ko na ang channel na Dunker Reviews, kung saan gagawa lang ako ng mga review ng pelikula. Katulad ng Lego Batman na nandun na, pati na rin si John Wick. Kaya siguraduhin yung pumunta doon, tingnan nyo yon. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Para sa iba pang videos linggo-linggo, i-click ang rescribe, panoorin ang videos namin, at abangan pa. Kita-kits sa susunod. Paalam.